mga ginagawa ngayon. Naniniwala kami na idadako mo sila sa lugar na ito, Diyos. Maging aming kapitbahay dito sa lugar na ito. Lord, walang imposible sa'yo. Dadalhin mo sila, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Kaya, purihin ka, pasalamatan ka, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw ang aming itinataas sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo Jesus. Natin tayo magsabi. Amen! Amen! Hallelujah! Kaya naman tayo makalitan at sa bayan ng ating Panginoon. Ako ay narito. Diba? Purihin siya.
Dahil napakasarap magpuri sa iyo. Dahil isa kaming tagahanga. Isa kaming pinili mo, Panginoon, para magpuri at sumamba sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil kapiling ka namin ngayon sa umagang ito. Salamat dahil patuloy kaming bugin mo, O Diyos, sa mga oras na ito na naisin namin, Panginoon, na ikaw ang aming kasama sa umagang ito, Diyos. Hallelujah! Ganon, patuloy ka namin aawitan sa mga oras na ito. Ikaw ang aming Diyos sa aming mga buhay. Narito kami at nagpapakumbaba. Hinahanap namin, Panginoon, ang iyong mukha. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tarahin ka. Samahan mo kami ngayon
Hallelujah. Makarit. Yan, sa po rin ang Panginoon sa hapon, sa umagang ito. Welcome po tayo lahat sa gawain po ng ating Panginoon. No, napakasarap po talaga magpuri kay Lord. Talaga, ang mga papuring awit na yan ay ibinigay sa atin ng Lord yan para sa pamagitan yan ay mapapurihan po natin siya. No, kaya kumbaga sa diyan lang natin na papapurihan ng Lord sa pamagitan ng mapapuring awit na yan. Amen? Kaya habang tayo, kailangan matuto tayong umawit sa Panginoon. Pinakadabis po yan. No? Yan. So, tayo po sa oras po ito ay pinagpala ba tayo ni Lord? May pagsubok pa tayo? Amen. May pagpapala o pagsubok, dapat papurihan na natin ng Panginoon. Amen? Okay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ha? Amen. So, salamat po sa Panginoon. No? Alam niyo po sa buhay natin na marami pong pagsubok. No, sa kabila po yung aming church tinupok ng apoy. Di ba? Praise God. Nakakalungkot kung titingnan natin. Pero pag tayo ay nasa Panginoon, hindi pa huli yung panahon. Hindi pa huli yung pagkakataon. Hindi pa tapos ang mundo para huminto na yung buhay mo para sumamba sa Lord. Di ba? Sapagkat ang sabi nga ni Pastor, di ba? Yung quote niya doon sa kay Pedro, sabi ni Jesus, kahit yung impyerno hindi kakagiba, no? Cannot prevail against the church, di ba? Hindi tayo po yung gibain ng kaaway habang mayroon tayong tunay na relasyon sapagkat tayo yung church. Amen. Di ba? Tayo yung simbahan, hindi yung gusani na yan, di ba? Kaya salamat po sa Panginoon dahil nakakatayo pa rin tayo sa kanyang presensya, di ba? Sa biyaya lamang, pagkatiwala natin sa Panginoon, di ba? Dahil kung ihinto na tayo dahil sa mga ganyang sitwasyon, di ba? Malalagay lang tayo sa peligro. Amen. Malalagay lang. Kaya salamat po sa Panginoon dahil bagamat hindi ako nag-response kay Pastor, hindi ko nabisi na ako gabi. Pahala ng Lord, humingi po sa Kanya, pero ako, sasamba ko sa tunay na Diyos. Di ba? Pupunta ako doon kung saan may church. Kahit saan man tayo, basta yung relasyon natin, mapangalagaan, at doon tayo sa totoong sumasamba. Sabi nga ng Timothy, 2 Timothy chapter 2 verse 22, doon ka sumama sa mga taong may malinis na puso at sumasamba kay Lord. Diba? Doon ka sumasamba, diba? Hindi sumasamba kay Diba? Kaya dito tayo sama-sama. Dahil isa lang yung Diyos natin. Tama ba? Praise God. Kaya, purihin po ang Panginoon sapagkat mayroon talagang ginagamit si Lord. Diba? Hindi mo alam yung bakit nangyari. May purpose si Lord. May purpose si Lord sa buhay po natin. Tama? Tulad nung nasunog yung bahay ko. Dati, second floor lang, naging third floor. Nung nasunog, naging fourth floor. Grabe, di ba? Sunog ulit, fifth floor. Brother, tawag tumawag. Naging fourth floor. May purpose si Lord. Kung bakit? Lalaki na yan. Di ba? Hallelujah. Praise God. Baka mamaya pagdating ng missionary, di ba may nakita missionary, nakita yun. Nandito baka mauna pa kami, Pastor. Bigyan ng sipa. Huwag nyo man. Baka nga makakadamay ka pa. Kakaswami ka ng arson. Di ba? May purpose si Lord. Kaya maaaring purpose ni Lord, mauna kami magkaroon ng church sa labas. Hallelujah, praise God, hallelujah. Huwag natin pangunahan si Lord dahil ang isip ni Lord, hindi isip natin. Basta ang pangako ni Lord, ako lang na ang nakakaalam ng mga panukala, ikagaganda ng buhay mo. Di ba? Jeremiah 20:11, paborito ni brother, praise God. Kaya ako nagpapasalamat dahil ang laban na to, hindi laban natin. Laban ni Lord. Tama? Kaya panghawakan natin yung mga pangako niya. Amen. Amen. So, Pastor, welcome po tayo sa gawain ng Panginoon. Sama-sama po tayo hanggat hindi pa natin nabibigil church nyo. Nandito po kami, bukas ang aming
church, ng disciple of Jesus Christ para magsama-sama po tayo. Amen! Salamat sa susundan ulit natin ang mga sa palapakatin, Panginoon. Salamat po kay Pastor Toby at hindi din totoo ganun. Kasi pag ganun kay siya, kay Pastor Daryl ba? O yun. So yan, alam mo nakita ko kanina, yung sinasabi, pag nanalangin ka, binibigay sa'yo, binigay dito pero pagka nagano kami talagang watak-watak yun. Pero salamat sa Panginoon. So nakita ko ng malumanay, gusto talaga ang sakit. Nakakumplito. Di pa sinasabi, ang katangakan kanina, yung una, gusto kanta sa pangalawa, nakikita mo yung mga mukha. Kaya sabi ko nga, kasi ako nagbibigay po lagi hingi. Alam mo, naalala kong gitara ko. Pag naalala kong gitara ko na kay galing sa Panginoon yun, ang tingin kay Pastor Toby, parang gitara. Basta hindi, dyan ko lang, may testimony. Pag nakikita mo yung mukha yung Pastor Toby, lalo ka naiiyak eh. Ay, si Jessa, ano yan eh? Ano ba ito, jacket? Pag maingay, meron pa yun sa lola. Ano yun sa kata, sa lolo si... Hindi, galing ka Lord yan ha, galing ka. Kasi ano gagawin ko, di naman para sa akin. Parang bibigyan ka. Pag binigyan mo, para sa'yo, di bibigyan sa'yo kung di marunong ka gumamit. Di ba? Alam mo, magbibigay sa'yo, hindi mo So yan, iba yung kaya alam mo, dinadala ko to kasi ito ang sandata ko eh. Ito po katibayan, di ba magtisimony ba rito? Minsan din nagbibigay yung katibayan dito na ito po katibayan na yung kasi sinasabi ko iba yung manampalataya na may Diyos saka hindi, magkaiba eh. Nung masunog yung aroma, alam mo, may naririnig ako sabi ganun siya kasi nag-aano ako yung nagtitinda. Kapag hindi ka makapagtinda kasi walang jet. Ang tagal ko raw, sabi ko, tol talagang jet. Wala talaga sarado. Balik na naman ako, gusto ko magtinda kasi pre-linggo ngayon, kailangan rin natin ng pangailangan, pangarawan. So may ako na, sabi ganun, kaya nasunog yan dyan kasi mga adik na nakatira dyan eh. Sabi ko, isip ko may adik rin akong anak eh. Parang nasasaktan ako siya. Siguro, ganun siya. Sabi ko, paano may mananampalataya? Bakit ganun? Alam mo, kung ako sasagutin yan, isa lang sa akin yan eh. Kasi ganito lang yan eh. Kung marumi man ang isang bagay, parang nilinisin lang. Tama ba? Parang naisip ko kasi nagsasabi, daming mga kalakal dyan, marumi na. So, ibig sabihin, parang may purpose na. Bakit? Ibig sabihin, parang lilinisin. Di ba? Kung bubulay-bulayin mo, so ganun yun. Kaya maraming nasabi yan. Marami kasi dyan mga holdapper, ganun nito. Dito ko nakatira, laki na ng tundo. Ako rin akong, kung tutusin, parang rin akong holdapper ganito nung araw eh. Kasi laga-laga ako eh. So, parubado rin talaga ako eh. So, parang nasasaktan ako. Pero iba talaga yung umuwi ng Panginoon. So, titignan po natin sa sa unang Korinto, 7 na makita sa 17. At napakabuti talaga ng karon. Mamuhay ang bawat isa ayon sa pinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa kalagayan niya sa buhay nang siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang ituturo sa lahat ng iglesia. Kaya tinan mo pag maturo ng turo ng pastor talagang yan eh. Kasi tayo iglesia eh. So yan, kung wala ka sa Panginoon, masasabi mo para makikipag-away ka sa mga nagsasalita. Diba? So makikita mo ang mga Kristiyano matahimik, malumanay, mabait, at lagi sinasabi yung panalangin, kailangan natin manalangin. Yun. Siguro una yung pag-ibig. So salamat sa Panginoon dahil alam mo, pagka ako nakadamit na ganito, sasabihin, may may lakan na si Brother Ring, may pupurma naman. Alam nila, kasi nung araw, pag ganyan, ay inuman. So di ko nito, pero siyempre, iba na tayo ngayon. Diba kasi nasa Panginoon, iba tayo. Alam na nila, pag hawak ko ito, siyempre sa pag inuman, hindi na nilagay ng inom, kasi hawak ko na ito. Yan, salamat sa Panginoon. Yan Kaya kung may mga pagsubok man tayo, ano man nangyayari sa buhay natin, pagsubok ni Lord yan. Pero hindi pa tapos ang lahat. Mayroon lang babaguhin ng Panginoon. Amen? Gaganda yung simbahan. Gaganda. So meron pa. Ayan. Si Nanay, nandiyan. Ayan. Purihin ng Diyos. Magandang maga sa inyo, lalo na kay Pastor Alan, Pastor Romy, lalo na kay Pastor Daryl.
Magandang umaga po. Kayo ngayon po lang po kayo nakikita. Bihira na kasi ako mag-ano eh. Lalo na kay Brother Tubi. Na namimiss ka namin dito ha. So, gahapon, no, parang mga 10:30 nangyari yung sunugan. Inayin bago na nakaka-recover na nila, pero bumalik na naman natupukan sila. So, gahapon talagang yung asawa ko parang parang Superman. Ginawa yung apo doon sa aroma. Nakatulala sila doon sa may sa bombero, sa court, sa likuran. Kinuha niya agad ang bata kasi malaki ng sunog. Itong mga tao kasi, yung iba, parang nakikita mo parang daga. Hindi mo alam kung saan sila pupunta, nag-iiyakan yung bata, ganito kasi nagkabulabog na na iba natutulog. So kahapon nandun ako, parang kung nahihirapan, pinapapasok ko doon sa may nandun na yung bombero. Tapos hindi na ako papasukin kasi masikip na mga tao nagsasalubungan na. Yung iba nakatulala, kaya natupukan sila na wala silang dala. So yung unang-una, ang naunang nasunog yung building 27. Yung tirahan ng lula ng manugang ko. Kasi nung sa taas na daw yun, nagsunog na daw yung konti. Pero pinapatay na yun. Kasi yung may-ari ng kwarto na yun, nag-aaway ng asawa dahil may iba. Yun ang dahilan. So nasunog yun, tayo na yun, nakala na patay, yun pala mayroong natatira. Yung lula na sabi la, hindi niya naman nagsasalita ng amoy gas na. So sumilaab yung apoy. Yung ang kapatid ni Grace, yun ang nagpatay, hindi na kaya. Humingi na silang tulong, pero kanya-kanya silang takbuhan. Kung sila ay nagsalo-salo tulong-tulong gahapon, mapatay nila yun. Pero hindi. Kanya-kanya silang takbuhan. So, yung lula ni Grace, mula siya nakuha. Lahat ng ari-arian niya nandun sa loob. Yung alikansya, yung may 5,000 pa yung wallet, hindi niya nakuha. Doon nagsisimula sa building 27. Unti-unti po gahapon nakikita mo yung apoy kasi yung stories dyan, yung blower nila, naipapapunta doon, binabalik nila. Nakita ninyo yung apoy lumikot. Doon, lumakas gahapon. Tekanan ka, napakapanindig ng balibo. Parang ang tao naiyakan. Hindi nila alam kung anong gagawin. Yung iba, ninenervyos, yung iba, hindi mo alam kung anong dapat namin. Parang mga taong hapon talaga. 12 ka building ang natupok gahapon. So sabi ko, Lord, bakit ganing may trahedya? Kung may pagkakasalaman kami sa sanlibutan, naway kami patawarin. Sabi ko ganun gahapon. Ayaw ko na paulit, lalo na sa katulad yung hapilan, 3 beses. Nangyayari sa amin kahit malayo na malapit. Grabe. Unang-una siguro mauna ko mahimatay kasi grabe, bangga-banggaan parang may mga daga na kung saan kami lulugar. So, napakakamingin labot talaga ng sunog na ito. Itong trahedya na hindi maunawaan ang Diyos na mismo ang gumagawa kung ano dapat sa ating buhay. Laking pagkakasala natin, totoo lang. Lugod ako rin pasalamat sa Diyos gahapon, gabi, hindi kami nakarating sa pre-meeting, gawa ng anong oras na natapos yung kasi yung biyanan ni Jerry Boy nandito sa may inland, may tubig. So, bumalik na naman doon sa court. Nagagawa na lang sa tuldahan. Naghahanap pa sila ng tuldahan yung lula niya para silungan. Kasi masikip na yung kahit sa Vicente Lane, saka dito sa barangay, talagang naghihira na nga yung iba bumalik doon sa court, naghahanap sila ng gabi na. Grabe. Nagpasalamat ang Lord na tapos nila. Nagpahinga kami alas 4. Maraming salamat po sa umaga nito. Yan, no? Kaya lahat ng bagay talagang dumarating sa buhay natin. Kaya huwag lang sumuko. Huwag lang susuko kasi pag sumuko ka, walang mangyayari. Yan, no? At ako rin ay nagpapasalamat din sa Pendel patuloy na nagbubuhos ang pagpapala ng Diyos dito sa Disciple of Jesus Christ. Sabagat dahil ang ating goal ay magkaroon tayo ng bahay-sambahan na hindi tayo namumupahan, binigyan ulit tayo ni Chairman ng isang lugar sa Building 30 and 31
meron po tayo doon lugar na pagtatayuan din ng bahay-sambahan. Ayan, kaya mamaya pagtapos nito, pasyalan po natin para makita nyo po yung lugar na yun. No? Pasyalan po natin yun. At isa pang meron pang muling bibigay sa ating si Chairman, no? Isang muli sa lugar ng Building 16 at saka 15. Building 15 at 16. No? So magkakaroon din tayo ng 10 bahay-sambahan uli roon na kung saan ay itatayo natin Disciple of Jesus Christ. At ang layunin naman dito, kung paano binigyan tayo doon para yung mga coordinator doon, meron din silang magamit. Ano ba? Mag-FD sila, pwede nila gamitin yung lugar na yun. Meron silang mga activities, mga meeting, pwede nila gamitin yun. Kasi ang gawain naman natin doon ay sa isang linggo, isang bisis lang. Ganun dito sa Building 15 and 16. Bibigyan din tayo ni Chairman dyan. No? Bibigyan din ni Chairman. Meron na tayong yellow card dyan. No? Para sa lugar na yan. So, yung ibig sabihin, favor ni Lord yan sa atin. Ang ano lang, kaya meron lang tayong gagawin. Amen? Meron lang tayong gagawin. Favor ni Lord sa atin yan. Ang ano lang doon, maniwala lang tayo, gawin lang natin yung kaya natin gawin. Ang hindi natin kayang gawin, ipagkatiwala lang natin kay Lord yan. No, kaya yan, sabi nga, ay yung vision natin na magkaroon tayo ng bahay-sambahan dito ng upahan, ibinibigay po ni Lord sa atin. Amen? Binibigay sa atin ni Lord sa atin. Meron pa gusto magpapasalamat sa Panginoon? Meron pa? Ayan, right. Magandang bago po. So, Tony, sa ating mga pupuin lang papasalamat sa Panginoon dahil kahapon na nangyari ang sunog. Usok pa lang. Wala na ako inisip kundi yung apo ko eh. Kaya sabi ko, ma, dito ka lang. Yung apo natin kukunin ko dun kasi may sunog. Kaya punta kagad ako. Pero hindi kagad ako dahil sa dami ng mga tao, hindi ako makasiksik agad. Para makapunta lang ako. Nakita ko yung sunog na yun, nagpuputo ka na yung mga naiwan. Nag-umpisa akong tumayo doon sa court na yun, nag-pray ako. Walang mapahawak ng tao sa sunog na to. Ligtas mo po sila. Pero ang apo ko, tingin ako na tingin sa paligid, hindi ko makita yung pala nandun sa sulok. Nung makita ko na apo ko, sumama agad. Hindi na siya hindi naman umiiyak. Tuwa ka ngayon. Dahil nandito na lolo ko. At gano'n din po sa mga nasalanta ng sunog. Pag-pray po natin. Makarao sila sa nararanasan nilang kalamidad. At gano'n din po, mamaya o di kaya bukas, mag-ano kami ng asawa ko nun. Yung mga damit ko na hindi nasusot, dodonate ka sa barangay. Para maibahagi ito sa mga taong walang nasalbang mga damit o gamit. Kaya pagpipili kami ng asawa ko. Ganon din sa mga anak ko. Kahit na nag-birthday ako, kahit late na, pa rin nila. Kaya mamaya, happy. Thank you Lord sa So, happy birthday. Birthday ba yung Tony? September 11. Belated happy birthday. Ano ba? Mercury's. Yan, advance happy birthday. Advance happy birthday. Yan, sa Mercury's birthday po ni Brother Tony. Ha? Ayun na. So, lumampas na pala. Kala ko na. Oo nga pala. Belated na pala, hindi na pala. Belated happy birthday.
hindi kami nakapunta. Ayan, ha? So, meron pa gusto magpasalamat sa Panginoon? Meron pa ba? Meron pa magpapasalamat kay Lord? Yan, kung wala na, ay ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Meron pa ba? Meron pa? Wala na, wala na. Wala na. No? So, ihanda natin ang ating puso't isipan sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Kanina, pinupuri natin ang Panginoon. Amen po ba? Sa pamamagitan ng mga papuring awit, ang Diyos ang ating pinapupurihan. Ngayon, ang Diyos naman ang mangungusap sa atin. Amen! Hallelujah! Siya naman ang mangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang lingkod na ginagamit. Gagamitin niya sa araw po nito. Kung handa na po tayo po lahat ay tumayo sa oras po nito. At yan, tayo po tayo at ngayon tawagin po natin ang lingkod ng Diyos. Tawagin po natin si Pastor Romy sa oras po nito. Amen. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Ha?